Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Walang kaugnayan sa impeachment trial ang pagpapakita sa Senado ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez ngayong araw. Ayon sa Senate Secretary, nakipagpulong lang ito sa Clerk of Court kaugnay ng ilang administrative at housekeeping issues. Ito ang balita ni Jed Neresina. Good morning, everyone. Good morning po. Prepare for Typhoon Inday. Matipid ang naging pahayag ni Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, nang subukang tanungin ng media sa kanyang pakay sa Senado. Hindi niya direktang sinagot kung bakit siya nagpunta rito isang araw matapos banggitin ng House Prosecution Panel sa trial na kabilang siya sa testigong kanilang ipepresenta sa susunod na linggo. Kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. na administrative at housekeeping matters ang kanilang napag-usapan. Nilinaw din ito na walang anumang pinag-usapan tungkol sa mismong kaso o merito ng impeachment ng Vice-Presidente. Purely administrative, like ilan daw ba ang guest na pwede lang, ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guest ng defense. So we just clarify the procedure. No? The second was, doon sa holding area, can they bring in their own equipment? So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a secretary of the Senate to the Chief of Staff of the Office of the Vice President, rather than an impeachment court matter. Nothing about the case was discussed. Gayunpaman, isa sa pinatitiyak ni Undersecretary Lopez ay ang seguridad sa Senado kung sakaling muling bumisita si VP Duterte anumang araw ng kanyang paglilitis. Ngunit walang kumpirmasyon mula sa opisyal kung dadalo ang Vice-Presidente sa trial sa mga susunod na araw. Yes. Sabi ko, ready naman ang aming Sergeant at Arms, ready ang aming protocol office to render the appropriate assistance. So whenever we get notified, if the VP will come in any day at any day in the future. In fact, I had the Sergeant at Arms with me in the meeting. I had also the head of our protocol. Bukod dito ay pinaliwanag din ni Attorney Bantug Jr. na kahit pa nasa Senado na si Attorney Zuleika kaninang umaga, wala siya sa posisyon para isilbi ang sabina ng impeachment court. No. That would not have been proper of me. Unang-una, ang ano naman dyan is the Sergeant at Arms. So definitely within the day, the Chief of Staff, Attorney Lopez, will be receiving the subpoena. Kinumpirma ng impeachment court na naisilbi na ang sabina at natanggap na ito ng Central Records ng OVP ngayong July 9, 1:10 ng hapon. Sa inilabas na pahayag ni Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng korte, mahigpit na utos ng impeachment court na kinakailangang humarap ni Attorney Lopez sa Senado sa July 13 at July 14, 2:00 ng hapon. Ito ay upang magbigay ng mahalagang testimonya hinggil sa kanyang nalalaman sa impeachment case laban kay VP Duterte na ipinasa ng Kamara. Samantala, itinakda ng Senate Impeachment Court sa July 15, araw ng Miyerkules, ang oral argument sa pagitan ng defense at prosecution teams kaugnay ng mosyong isabina ang tax at bank records ng mag-asawang Vice President Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Ayon kay Attorney Reggie Tonggol, bibigyan ng tig 10 minuto ang House Prosecution Panel at Defense Team para ilatag ang kanilang mga argumento. Yes, it should be enough because as I said earlier, the presiding officer also directed na magbigay po ng kanilang mga memoranda yung magkabilang panig ukol dito sa issue na ito at yun po ay matatanggap ng ating impeachment court at senator judges sa Lunes at bibigyan sila ng ilang araw para basahin yon, maintindihan yung legal arguments at posisyon ng bawat partido at pagdating sa oral arguments, i-reiterate na lamang nila yung pinaka-importanting parte ng kanilang memorandum para sa ating publiko naman.
Ayon sa impeachment court spokesperson, inaasahang matatanong ng senator judges ang tungkol sa mga legal na limitasyon gaya ng secrecy of bank records at Bureau of Internal Revenue records. Katulad ng secrecy of bank records, secrecy ng BIR records. So maaaring mailahad doon kung paano nakuha yung possible na mga tax records, kung ito ba ay i-issue ng ating BIR commissioner with the consent of the president o wala ba. So yung mga ganong issue kasi yung mga parating nagka-crop up dahil ayon sa section 270 ng tax code natin, mayroon lamang napakaliit na leeway kung kailan pinapayagan yung pagdi-disclose ng ganon. So doon mailalahad kung meron how they will go about it at kung paano hindi ito mag-violate ng mga batas na mga sinabi ko. Pagdating sa desisyon, nilinaw ni Attorney Tonggol na maaaring ang presiding officer na ang gumawa nito o pwede rin niyang ipasa sa impeachment court para pagbotohan nilang senator judges. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para sa Malacanang, malinaw na may pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit pa sabihing may dahilan si Vice President Sara Duterte para sabihin ito. Umaasa naman ang palasyo na magdedesisyon ang Senate Impeachment Court batay sa mga ebidensyang inihahain laban sa Vice Presidente. Ito ang balita ni Nel Mariboho. There is instruction from above, sir. From? Above. From Above. upper. What does above mean? It may be the DOJ or the higher. Higher. What's higher than the DOJ? Based on that, it's only the DOJ, sir. Based on... You said above the DOJ. Hindi nagustuhan ng Malacanang ang naging takbo ng pagtatanong ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa ipiniresentang testigo ng prosecution na si John Mark Calilong, isang senior agent ng National Bureau of Investigation. Tila pinapalabas ng kampo ng Vice Presidente na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-iimbestiga sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay mismo ng Pangulo, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may sariling mandato ang NBI para magsagawa ng investigasyon. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo, at hindi lang naman isang tao, 2 taong nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. Ayon kay Yusek Castro, hindi kathang isip o gawa-gawa lang ang pagbabanta ni VP Sara. Dagdag pa ng palasyo, mas mabuting ang kampo ng pangalawang Pangulo ang magpaliwanag tungkol sa sinasabing Oplan Romanov na isa umanong assassination plot sa pamilya Duterte. Gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Ikinatwiran ng defense team ni VP Sara na totoo ang Oplan Romanov at iginiit na ito ang dahilan ng galit ng pangalawang Pangulo noong 2024. Umaasa naman ng Malacanang na magdidesisyon ang Senate Impeachment Court batay sa mga ebidensyang ipiniresenta laban sa Vice Presidente. Ma-expect natin na unang-una ay tumupad sila sa batas, gawin ang hearing or trial ng ayon sa rules and procedure at magkaroon ng desisyon ng naaayon na rin sa ebidensya. Para ito naman ay para sa taong bayan, hindi para iligtas ang isang politiko kahit na kung marami mang ebidensya pero ililigtas natin
ito po ay isang betrayal na rin sa taong bayan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, nasa ikatlong araw na ng pamamalagi sa Philippine National Police General Hospital o PNPGH, Senator Rodante Marcoleta matapos maaresto noong Lunes sa Sandigan Bayan. Kaya naman sa loob na ng ospital isinilbi ng sheriff ng Sandigan Bayan ang ikalawang warrant of arrest laban sa kanya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. This is a law that makes a criminal offense for government officials and employees to receive and for private individuals to give gifts on any occasion. Hindi pa man nadadala sa kulungan si Senator Rodante Marcoleta, panibagong warrant of arrest na naman ang isinilbi sa mambabatas sa loob ng Philippine National Police General Hospital. Ang panibagong kaso ng senador ay may kinalaman sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa sinumang nasa gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Ito yung pagtanggap, pagbigay sa anumang okasyon sa isang government official and or employee. Ito yung PD 46. Ito yung sinasabi ng 4th Division na nalabag ni Senator Marcoleta and Michael Defensor. Okay? So yung dalawa po na yun, sir, na-serve na po pareho, pati Yes. po kay Mike. It was already served by the sheriff ng Sandigan Bayan. Sinabi pa ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief, Police Colonel John Giagi, na isumite na nila sa Sandigan Bayan kahapon ang hiningi na medical certificate kaugnay sa kondisyon ni Senator Marcoleta. There is a directive for us na actually noong July 6 pa lang nag-return na kami ng warrant. This contains yung mga mugshot niya, lahat, fingerprint, yung certificate of detention and so on and so forth. Now, ang kulang lang that time is yung medical certificate or medical condition ni Senator Marcoleta, which we submitted yesterday upon receiving yung directive from Sandigan Bayan. We immediately presented to them yung condition niya at kung sino ba ang nagbabantay. Again, it is the CIDG. Samantala, sa pinakahuling resulta ng laboratory test ni Senator Marcoleta, lumabas na mataas ang bad cholesterol ng mambabatas. Habang hinihintay pa ang resulta ng kanyang 2D echo na magpapakita naman ng kondisyon sa kanyang puso. Patuloy naman aniyang ginagamot ang mild pneumonia ng mambabatas. Ayon kay PNPGH Internal Medicine Chief, Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, sakaling hingin ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng mga doktor sa PNP, mas mainam aniya na huwag ihalo sa general population si Marcoleta sakaling ilipat ito ng kulungan. Kung sa estado ni Sir, consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating bantayan. 72 na po si... Kung siya ihalo dun sa karamihan. Yeah, oo, kung sa marami po. So hindi po, kung ako po yun, hindi ko advice na isama siya. Pasado 2:00 naman ang hapon nang dumating si Senator Robin Padilla sa PNPGH para dalawin si Senator Marcoleta. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi paligtas sa pananagutan ng mga campaign donor ni Senator Rodante Marcoleta noong nakaraang 2025 midterm elections. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, hindi apektado ang kanilang investigasyon sa ibang kaso na nakasampa laban sa mga donor na mambabatas. Ito ang balita ni Dante Mento. Hindi po kami maaapektuhan doon sa mga ibang kaso mula sa ibang opisina. Buhay pa rin ang reklamo laban sa campaign donors ni Senator Rodante Marcoleta na isinampa sa Commission on Elections o COMELEC.
kaugnay ng hindi na ideklarang kontribusyon sa senatorial campaign ito noong 2025 elections. Ito ay sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristitel Biray na umano'y nagbigay ng aabot sa 75 million pesos sa mambabatas. Sa isang panayam, inamin ni Marcoleta ang pagtanggap ng pera na galing anya sa kanyang mga kaibigan. Ayon sa COMELEC, may sapina ng ipinadala sa mga ito para sagutin ang reklamo sa kanila. Nag-issue na po kami ng subpoena doon na alam ko bigyan sila ng extension. Nagugat ang reklamo sa hindi pagdedeklara sa COMELEC ng ibinigay nilang donasyon. Dagdag pa ni Chairman George Erwin Garcia, hindi maapektuhan ang kanilang investigasyon sa iba pang kaso na nakahain sa mga ito tulad sa Sandigan Bayan na isinampa ng Ombudsman. Yung kundo sa mga ibang opisina, meron po sila na ginagawang investigasyon o may kasong kinakaharap. Hindi po kami affected doon dahil ang kay COMELEC, ang kay Ombudsman, Una nang pinawalang bisa ng COMELEC ang bukod na reklamo kay Senator Marcoleta kaugnay ng pagtanggap ng donasyon sapagkat sa ilalim ng bagong batas ay hindi na ito criminal offense kaya wala nang kapangyarihan ng komisyon para usigin ito. Handa ring makipagtulungan ang poll body sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga kaugnay ng campaign donors ng mambabatas kung kinakailangan. Kami po, kapag hiningan kami ng dokumento, bilang isang ahensya ng pamahalaan, ibinibigay naman po namin yan. Basta wala pong magbabiolate ng data privacy. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa nakikipag-ugnayan ng kampo ni na Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor sa Sandigan Bayan kaugnay ng kanilang piyansa. Samantala, sinabi rin ng graft court na wala pang commitment order na inilalabas kaugnay ng kasong plunder ng senador. Ito ang balita ni Van Alvarez. Wala pang koordinasyon ang kampo ni Senator Rodante Marcoleta at former Congressman Mike Defensor sa Sandigan Bayan 4th Division kaugnay ng posibleng paglalagak ng piyansa sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Ayon sa Sandigan Bayan 4th Division, hindi kailangang personal na magtungo ng mga ito sa korte para maglagak ng 30,000 pesos na piyansa dahil may commitment order ng inilabas para sa kanila. Nilinaw naman ng Sandigan Bayan 3rd Division na sa ngayon, hindi pa sila naglalabas ng commitment order para sa kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta. Ito'y bunsod ng hindi pa kumpletong return of warrant dahil hindi pa ito humaharap sa hukuman. Kahapon, ipinag-utos na ng 3rd Division sa Criminal Investigation and Detection Group na kailangan ng mga ito magsumite ng kasalukuyang status, booking process at latest health condition ng mambabatas. Sa ngayon, nananatili si Marcoleta sa PNP General Hospital habang ang tatlo nitong kapwa-akusado ay nabigyan na ng commitment order at nakapiit na sa New Quezon City Jail sa Payatas. Bukas, inaasahan na magsasagawa ng pagdinig ang Sandigan Bayan 3rd Division para talakayin ang manifestation compliance para sa mga akusado. Nahaharap ang mga ito sa mga kaso sa anti-graft court dahil sa hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng kabuuang 75 million pesos na natanggap mula sa tatlo niyang kapwa-akusado bilang donasyon sa kanyang kampanya noong 2025 midterm elections. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na kailangan ng executive order para sa posisyon ni Cabinet Secretary Benher Abalos Jr. Paliwanag ng palasyo, ginamit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang plenary power upang mag-appoint. Kabilang ang Office of the Cabinet Secretary sa inabolish ng Pangulo sa pamamagitan ng kanyang unang executive order noong 2022. Isa sa magiging trabaho ni Secretary Abalos ay ang pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak na napapakinabangan ang mga serbisyo ng pamahalaan. The President has the plenary power to appoint. Okay, and instead of a CABSEC focus on managing the President's cabinet meetings, ang utos ni Presidente kay CABSEC Benhar ay siguruduhing nararamdaman at napapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno. And as CABSEC, President Marcos Jr. also directed him to go around the country to represent him and call on the cabinet members to help address
the concerns of the public. Hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon na 1 taong service extension ni Calabarzon Police Chief Police Brigadier General Hansel Marantan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang extension na ibibigay sa Calabarzon Police Chief. Si Marantan ay nakatakda ng magretiro bukas, July 10, matapos umabot sa retirement age ng PNP na 56 years old. Wala pong extension para po kay General Marantan. At maaari po siyang makatulong sa ibang pamamaraan. Nakataas na ang wind signal number 2 sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Inday. Kasama dito ang Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, partikular sa Babuyan Island, Didicas at Camiguin Island at maging sa Santa Ana sa Cagayan. Mararamdaman sa mga lugar na yan ang hangin na aabot sa 88 km per hour na maaring magdulot ng bahagyang pagkasira ng mga estrukturang gawa ng mahihinang materyales. With signal number 1 naman sa mas malaking bahagi ng Cagayan, Isabela, hilagang bahagi ng mga lalawigan ng Aurora, Quirino, Ifugao, Abra at Mountain Province. Signal number 1 din sa Kalinga, Apayao at Ilocos Norte. Makakaranas sa mga nasabing lugar ng lakas ng hangin na aabot sa mahigit 60 kilometers per hour. Sa ngayon ay nasa typhoon category pa rin ito at tinatahak ang direksyong patungo sa hilaga ng Taiwan at maaaring maglandfall sa bansang China. Mas malakas ang pag-iral ng habagat bukas dahil sa paghatak ng bagyong Inday. Mas maraming lugar ang makakaranas ng malalakas na pag-ulan, kabilang na dito ang Occidental Mindoro, Antique, Negros Provinces, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Nakahanda na ang mga ahensya ng pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Ayon sa Malacanang, nag-utos na si Environment Secretary Juan Miguel Cuna sa pag-activate ng lahat ng disaster response unit sa mga rehiyon at ipinag-utos ang pagbabantay sa mga protected areas. Patuloy naman ang pagbabantay ng DICT para masiguro ang linya ng komunikasyon. May paalala naman si Pangulong Marcos sa publiko kaugnay ng bagyo. Sa likod ng paghahanda ng pamahalaan, nagpapaalala pa rin si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na huwag maging kampante at bantayan ang takbo ng bagyong Inday. Daan-daang pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha sa Malaybalay at Valencia City sa Bukidnon, bunsod ng malakas na ulan. Nagtala na rin ang ilang residenteng nasawi matapos silang anurin ng rumaragasang tubig sa ilog doon. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder, Chris Santillan. Grabe kasusok sa baha, yun. Dari na sa kungkuan, Matinding pagbaha ang naranasan ng mga taga Malaybalay City sa lalawigan ng Bukidnon kahapon. Bunsod na malakas na ulan na dala ng habagat at bagyong Inday. Isang 47 anyos na lalaki ang kumpirmadong nasawi mula sa barangay Managok ayon sa CDRRMO. Gusto sana niya kunin yung alaga niyang hayop, sir. So, pinilit niyang tumawid doon sa mga nagraragasang river natin na flooded na. That's why na-strap away siya. So, pero na-recover din yung body niya. Pero, sad to note, wala na siya, napatay na. 5 barangay o katumbas ng 277 na pamilya ang naapektuhan sa matinding pagbaha sa Malaybalay City. Habang isang landslide ang naitala sa barangay Miglamin, na agad namang nalinisan ng mga otoridad kaya't muli nang nadaanan ang kalsada. Sa kuha ng Malaybalay City BFP, makikita ang lakas ng agos na tubig. Naglagay sila ng lubid na magsisilbing hawakan ng mga residenteng inilikas. Sa kasalukuyan ay sinagawa ng CDRRMO ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o ARDANA upang matukoy ang kabuuang pinsala sa mga bahay,
infrastruktura at kabuhayan. Samantala sa Valencia City, umabot sa 400 pamilya ang naapektuhan ng baha sa iba't ibang barangay. Agad din namang umupa ang baha, kaya't nakabalik din mula sa evacuation center pauwi sa kanilang tahanan ang mga residente. Tumambad ang mga natumbang pananim gaya ng mga tubo at puno ng saging matapos umupa ang baha. Namahagi ng relief goods at medical assistant ang pamahalaan sa mga residenteng apektado. Ayon sa mga otoridad, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa Valencia City. Paalala ko lang sa mga tao at saka sa naninirahan dito sa Valencia City at sa abutan ng ating istasyon. Kailangan nating maging mamatyag at saka preparado just in case lang na mayroong public safety advisories na bibigay ang ating barangay officials o kaya yung LGU. Sundin na natin. Samantala, umabot hanggang bewang ang baha sa ilang lugar sa rehiyon ng Barm ngayong araw dulot ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Naglabas ng advisory ang Bangsamoro Government patungkol sa banta ng habagat at posibleng pagbaha sa lugar. Nagsuspende na rin ng klase sa mga paaralan at trabaho sa ilang mga lugar. Inaasahan pa rin ang patuloy na pag-ulan partikular na sa Cotabato City, ilang lugar sa Lanao del Sur at Maguindanao, kaya nakaantabay ang response team sa pagtulong sa mga naapektuhan. Kasama ang Bukidnon at Davao News and Rescue Team. Chris Santillan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda na ang mga mangingisda sa Occidental at Oriental Mindoro bunsod ng bagyo at habagat. Naka-blue alert naman ang Disaster Response Unit sa Albay at pinaiiwasan ng pagpasok sa Permanent Danger Zone ng Bulcamayon. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Jisan Biogos Jr. Itinali ng mga mangingisda sa Barangay Bubog, Purok, Quezon, San Jose Occidental, Mindoro ang kanilang mga bangka upang hindi matangay at masira ng alon. Inaasahan kasi ang malakas na alon at ulan dahil sa epekto ng Bagyong Inday at habagat doon. Ito yung bangka namin, inalayo namin sa bandang playa, hinahila namin papunta dito. Pag malakas na talaga, papasok namin sa ilog. Maging ang mga mangingisda sa Puerto Galera, Oriental Mindoro ay tulong-tulong na binuhat ang mga bangka sa baybayin upang masecure at itinali na rin. Sinuspindi na rin ang mga klase sa ilang bayan ng lalawigan dahil sa malakas na ulang hatid ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Kabilang sa mga nagdeklara ng kanselasyon ng klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan, ang Mamburao, Kalintaan, Rizal, Look, Paluan at Magsaysay. Sinuspindi rin ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan sa bayan ng Kalintaan at Look maliban sa opisinang nagbibigay ng emergency response at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, sa Taytay, Rizal naman, tiniyak ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO na nakahanda ang kanilang hanay sa pagtugon sa anumang sakunang maaaring idulot ng sama ng panahon. Ayon kay Deputy Chief at Lead Operations Commander Mark J. Palumbarit, gumagamit na ang kanilang tanggapan ng scenario-based planning upang maagang matukoy ang mga posibleng sitwasyon at maihanda ang tamang pagtugon ng kanilang mga responder. So we anticipate every kind of scenarios para makapag-prepare kami and makapag-response ng proper dun sa anticipate na scenario. Kasabay nito, patuloy ring pinalalawak ng MDRRMO ang kahandaan ng komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang libreng disaster response trainings. Hindi lamang mga opisyal ng barangay ang kanilang sinasanay, kundi maging ang mga volunteer rescue groups upang mas maraming maaaring tumulong sa oras ng kalamidad. Actually, hindi pa enough, but nagtatry po kami ng iba pang way, katulad ng pag-training ng mga community. Like, dati po kasi mga nasa 1,500 ang responder, ngayon po nasa 7,000 na po yung responder sa bayan ng Taytay. Nakaantabay na rin ang mga rescue boats ng MDRRMO Marikina, bunsod ng banta ng malakas na ulan at posibleng pagbaha sa lungsod. Samantala,
Bagaman papalayo na ang bagyong Inday, inaasahan pa rin ang mga pag-ulan at pagkidlat sa Bicol region dahil sa mga outer rain bands nito. Dahil sa posibleng epekto ng bagyo at upang matiyak ang kaligtasan ng lahat, lalo na sa gitna ng pagputok ng Bulkang Mayon, nagpapalabas ng mga sumusunod na direktiba ang NDRRMC Daraga sa lalawigan ng Albay. Naka-blue alert na ang Emergency Operations Center. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone ng Mayon. Para sa kaligtasan ng lahat, patuloy na subaybayan ang mga update at abiso mula sa Pag-asa at pamahalaan. Kasama ang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Rizal, NCR at Albay News and Rescue Teams. Jason Viogus Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinailalim na sa red alert status na Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang mga quick response team bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday at habagat sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ayon sa DSWD, una sa kanilang prioridad ang mga bahaing lugar at mga hazard-prone na mga lalawigan. Ito ang balita ni Mia Alonso. Nag-red alert na po kami for the quick response team. Handa nang umalalay ang Department of Social Welfare and Development anumang oras silang kailanganin pagpasok ng bagyong Inday at sa posibleng epekto ng habagat. Ayon sa DSWD, naka-standby na ang kanilang mga quick response team at mga gamit upang agad na makapagbigay ng tulong sakaling lumala ang sitwasyon. Tiningnan po di preparedness disaster risk assessment, tiningnan po natin at kinumpara kanino maikukumpara si Inday. So sa historical data lumalabas kay Typhoon Goryo, no? So yung lakas ng hangin niya at saka yung tubig na dala kahit na wala siyang landfall at hahatakin niya si habagat. So ang mas nangangamba kami is kay habagat. Kasi si habagat ay tuloy-tuloy ngayon. So ibig sabihin po yung paglakas ni habagat dahil kay Typhoon Inday. Prioridad ng DSWD ang mga lugar na mataas ang panganib sa pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang sakuna. Kabilang dito ang Batanes, Bicol Region, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Hilagang Luzon na inaasahang makararanas ng malakas na ulan dahil sa habagat. Tiniyak naman ng ahensya na sapat at nakapreposisyon na rin ang milyon-milyong family food packs at iba pang relief items sa mga resource center, rented warehouses at mga storage facilities malapit sa mga high-risk na lugar upang mas mapabilis ang paghatid ng ayuda kapag nangailangan. Binigyan din ng DSWD na nakahanda silang mag-augment sa mga local government unit kapag hindi na sapat ang kanilang mga resources sa pagtugon sa mga nasalantang residente. Confident po kami dahil sapat naman talaga. Even in Mindanao, kahit naka 5 times na po tayo dahil prolonged yung stay ng ating mga affected survivors, tuloy-tuloy, kompleto at may sapat naman po tayong preposition. For this Inday and habagat, prepared po ang ating mga local government units and the field offices na DSWD. Sa kabila ng paghahanda, may nakikita ang DSWD na lapses o pagkukulang sa disaster response. Ito ang kakulangan ng mga women and child-friendly spaces o mga silid na nakalaan lamang para sa mga kababaihan at mga bata sa mga evacuation center. Samantala dito sa DSWD Central Office, ipinakita ang ideal na ayos o setup ng mga evacuation center na dapat na makita sa mga evacuation site. Kabilang sa binibigyang diin ng ahensya ang mga safe spaces para sa mga bata, babae, may karamdaman upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan habang nananatili sa mga evacuation center. Now, in children-friendly spaces, we use play as a form of therapy. Alam nyo, pagka may sakuna kasi, yung mga bata, napakaselan ng kanilang mental well-being. Kaya we always designate children-friendly spaces para dun sila naglalaro, dun namin sila nasa psychosocial intervention para sa mga kabataan. Kabilang sa mga dapat pagtuunan ng pansin ang maayos na pwesto ng mga tulugan, hiwalay na espasyo para sa mga bata, senior citizen, buntis at mga persons with disabilities. Gayon din ang gender-sensitive na palikuran upang maiwasan na maharas, maabuso o mabastos sa mga kababaihan.
Habang patuloy ang monitoring sa galaw ng Bagyong Inday at ang epekto ng habagat, tiniyak ng DSWD na nationwide na ang kanilang paghahanda sa kanilang mga tauhan, relief supplies at mga disaster response system upang agad na makatugon sakali mang pumihit papalapit sa kalupaan ang Bagyong Inday. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpakita ng aktibidad ang Bulkang Kanlaon habang lumilindol naman sa Tuba Benguet. Pareho po itong nangyari ngayong araw. Para po makakuha tayo ng detalye sa mga insidente ito ay makakausap po natin sa pamamagitan ng linya ng telepono si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang gabi po, Director. Magandang gabi din po sa inyo, ma'am. Opo. Director, nahin na po natin yung nangyaring pagsabog sa Bulkang Kanlaon kanina umaga. Ano po ba ang dahilan nito at gaano kalawak yung inabot ng abo? Okay, so yung malawak po yung abo na umabot to ng Daan Bantayan, Cebu. That's more than 160 kilometers away. So ang nangyari, nagkaroon po tayo ng release of pressure from the volcano, kaya nagkaroon po ng pagsabog and umabot po ng halos 3 kilometers above the summit crater yung plume. But this is not the first time na nangyari ito this year. In fact, this is the fourth time. Meron tayong dalawang pagsabog nung February and meron din tayo last March. So again, consistent pa rin naman ito sa kanyang alert level 2 status. Director, posible po ba itong masundan ng malakas sa pagsabog kung sakasakali? Yes, the possibility is always there kasi nasa alert level 2 pa rin naman yung vulkan and pwede pa itong mag-escalate further yung activities niya. But the thing is, we've been seeing this activity since last year pa, ganitong moderately explosive eruption. So sana hindi na, ganito na lang or eventually mag-taper off yung kanyang activity and if that's the case, then we may lower it to alert level 1. But again, both ways is possible. Pwedeng mag-alert level 3 or pwede rin mag-alert level 1. But right now, maintain pa rin natin yung alert level 2 status. Mm-hmm. So meaning, Director, yung mga restricted areas ay pareho pa rin po at ganun pa rin. Wala po tayong binago kahit nangyari po itong nangyaring pagsabog kanina. Yes, wala tayong binago. Yung permanent danger zone natin ay 4 kilometers pa rin. Kung i-raise nando to alert level 3, din we may recommend the extension of danger zone up to 6 kilometers. But right now, wala pa. Maintain pa rin yung 4 kilometers. Mm-hmm. Ano na lang, Director, yung muling maipapayo natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga malapit dyan sa bulkan? Yung eruption kanina, it only lasted for 3 minutes. Nasa alert level 2 pa rin ng Canlaon Volcano. This means na may moderate level of unrest and again, pwede pa rin masundan ito. So, i-reiterate lang namin na bawal pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone dahil pwede magkaroon ng dissimilar event na nangyari kanina. Okay. Ngayon naman, Director, banggitin na rin natin, pag-usapan po natin yung nangyari naman na lindol sa Benguet. Ano po bang fault ang pinagmulan nito at ito po bang fault na yun ay gaano kalakas yung maaring ilabas, no? Yung maging epekto na lindol? Yung fault na nag-generate ng earthquake kanina is the Philippine fault. Malapit to sa segment ng San Manuel, malapit to sa San Manuel segment, but basically it's still the Philippine fault. And yung Philippine fault naman, depende sa area, it can generate as much as magnitude 7.9 along the Gabaldon Fault. So, yun yung nangyari. It was generated by the Philippine Fault and ang magnitude kanina is magnitude 4.5. May mga naramdaman o naitala po ba tayo mga aftershocks, Director, after po nitong nangyari? Wala tayong in-expect na aftershocks. In fact, wala din po tayong na-record na aftershocks.
magnitude 4.5 is just considered as a minor earthquake. So wala po tayong, or light earthquake, wala po tayong aftershocks na naitala. And hindi din po tayo nag-expect ng damage. Okay, that's good to know. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras, Director Teresito Bacolcol, at patuloy po kami makikipag-ugnayan kung sakaling may mga updates po. Maraming salamat. Pansamantalang ipinatigil ang mga water activities sa lalawigan ng Aurora dahil sa banta ng bagyong Inday. Pinatitiyak naman na lokal na pamahalaan ang sapat na relief supplies at rescue resources sakaling may mga lugar na ma-isolate dahil sa bagyo. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responders CJ Mujar live. CJ, kumusta ang panahon ngayon dyan sa Aurora? Damdam ba dyan ng epekto ng bagyong Inday? Magandang gabi, Ma'am Monica. Kasalukuyan ngayon dito sa Aurora nakakaranas ng pagbugso ng malalakas na hangin. Ngunit wala pa rin tayo nararanasan dito na pagbuhos ng ulan dito sa Aurora. Nag-cancel po ng water activities ay last July 7 po. Hanggang meron pong signal ay hindi po kami titigil. Patuloy po yung aming monitoring. Bilang pag-iingat, ipinatigil na rin ang lahat ng water activities sa lalawigan. Mananatili ang pagbabawal hanggang may umiiral at tropical cyclone wind signal sa Aurora, habang tuloy-tuloy ang pagmumonitor ng mga otoridad. Patuloy rin ang pagbabantay sa mga bayang may baybayin dahil posibleng maapektuhan ng malalakas na alon o storm surge. Sa 8 munisipyo ng Aurora, tanging ang Maria Aurora lamang ang walang coastline. Kabilang ang mahigpit na binabantayan ang mga bayan ng Dipakulaw, Baler, San Luis, Dilasag, Kasiguran, Dinalungan at Dingalan. Lahat po, except po ang Maria Aurora. Ang Maria Aurora po kasi ay walang coastline. The rest po ay nasa kahabaan po ng coastline. Pinayuhan din ng mga otoridad ang mga residente na siguraduhing nakatali o nakasiguro ang mga gamit na maaaring tangayin ng malakas na hangin. Manatili sa loob ng kanilang mga bahay kung hindi kailangang lumabas at patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na abiso mula sa mga kinauukulan. Namon po, ingat-ingat po tayo at manatili na lang po tayo sa ating mga tahanan at batsyag-batsyag po at lagi pong mag-antabay sa mga binibigay na ang ating mga pamahalaan po. Nakahanda na ang mga ahensya ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora para sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Ayon sa mga otoridad, sapat ang nakaimbak na mga food pack at mga gamot na agad maipamamahagi sakaling may mga komunidad na mahiwalay dahil sa pagbaha o pagguho ng lupa. Mas tututukan ang mga lugar sa Dicadi area, partikular ang mga bayan ng Dilasag at Kasiguran, dahil ito ang ilan sa mga posibleng ma-isolate kapag lumala ang panahon. Okay naman po yung sa PSWD regarding po doon sa food pack ay okay naman po yung inventaryo namin, may sufficient naman po. At pagdating naman po sa medicine ay okay din po, And then pagdating naman po sa mga heavy equipment ng mga naka-preposition na po siya para in case po na magkaroon po ng isolation ng mga daan, may mga isolate, lalong-lalo na po doon sa Dicadi area, kasi yung Dicadi area ay siya po yung may signal sa kasalukuyan po, yung Dilasag and Kasiguran. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas, ang publiko man o pribado, sa buong lalawigan ng Aurora hanggang bukas bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng bagyo. Yan muna ang update dito, Ma'am Gladys sa Baler, Aurora. Balik po sa inyo. Maraming salamat, CJ Mujar mula sa Baler, Aurora. Maglalaan ng libreng overnight parking ang ilang mall sa National Capital Region simula ngayong gabi. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, ito ay upang maisalba ng mga may-ari ang kanilang sasakyan sakali magkaroon ng pagbaha dulot ng sama ng panahon. Makikita sa social media page
ng MMDA ang listahan ng mga mall sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na maglalaan ng libreng overnight parking. Nilinaw ng opisyal na ang free parking ay overnight lamang, ay oras na magbukas ang mall ay kailangan ng magbayad ng parking fee. Narito ang ating mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Vivian Dog na nasa Brisbane, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Ma'am Monica. Determinado si United States President Donald Trump na tapusin ang sinimulang gyera sa Iran. Ayon sa US leader, nakaplano na ang susunod nilang hakbang at ang pinakahuli ay ang pagsakop sa Karg Island. Inakusahan naman ng Iran ng pandaraya ang Amerika kasabay ng pagbabanta na may ilalabas pa silang mas malakas na armas na hindi pa nila nagagamit. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Tapusin na ang dapat tapusin. Ito ang deklarasyon ni US President Donald Trump ngayong bumalik na muli sila sa pakikipagbakbakan sa Iran. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job. Naniniwala si Trump na siya ang pangunahin sa kill list o listahan ng mga target na papatayin ng Iran. Pero aniya, wala nang bigat ito para sa kanya. I'm number one on the kill list for Iran, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. Sa nakalipas na magdamag, inatake ng US ang Chabahar Port, ang nag-iisang direktang access ng Iran sa Indian Ocean. Ang naval headquarters ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa Bandar Abbas at ang base ng IRGC Air Force sa Sirik at Bushehr na malapit sa Bushehr Nuclear Power Plant. Ayon kay Trump, pauna pa lang ito sa mas malalaki nilang pag-atake pero nakaplano na ang susunod nilang hakbang, ang mga tulay, kasunod ang mga planta ng kuryente. Pinakahuli ay ang Karg Island, ang pinakapuso ng crude oil production ng Iran kung saan dumadaan ang 90% ng kanilang langis. We're not attacking at the highest level. The highest level of the bridges, they're electric manufacturing facilities, right? They're electric plants where they make their electricity. If we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. We attacked Karg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil because maybe we'll take over Karg Island. Paliwanag ni United States Vice President J.D. Vance, ang chief negotiator ng Amerika. Hindi sila gaganti kung walang aatake. Malinaw at simple aniya ang nakalathala sa Memorandum of Understanding o MOU. Aniya, sinang-ayuna ng Iran na aalisin ng US ang blockade sa Iranian port basta pananatilihin nilang bukas at malayang makadadaan ang mga barko sa Strait of Hormuz. The basic deal that we cut was, we'll lift our blockade if you stop shooting at ships. But if you shoot at ships, we are going to punch back, and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal. They said they would stop shooting at ships, and what happened 24 hours ago? They start shooting at ships again. So the deal is very simple. If they shoot at ships, we're going to knock the hell out of them, and it's that simple, and that's the basic way it's going to work. Sa panig naman ng Iran, inakusahan ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang Amerika ng pandaraya at paglabag sa batas na tipikal o karaniwan na sa US. Pero kumbaga sa laro, ilalaban ng Iran ang kanilang karapatan. Ayon naman kay Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf, ang pagsira sa usapan ay may kapalit. Ang Hormuz Strait aniya ay bukas sa paraan ng Iran at hindi sa probisyon ng Amerika. Para kay Dr. Mohsen Rezaei, na isang mataas na opisyal ng IRGC at advisor ng Supreme Leader, malinaw na ginamit lang ng Amerika ang MOU para magsagawa ng pailalim na hakbang. Pero ang totoo, wala itong intensyong pangmatagalang pakikipagkasundo. Tiniyak nito na magiging mas malaki ang ganti nila sa Amerika. Batay sa pinakahuling ulat,
Isang opisyal ng Iran National Security Council ang nagpahayag na plano ng kumalas ng Iran sa Non-Proliferation Treaty o NPT, ang multi-state treaty na nagre-regulate sa paggawa at paggamit ng nuclear weapons. Isang balita na hindi nakakatuwa, lalo na sa Amerika. Ang nuclear program ng Iran ang pinakapunot dulo ng gyera na inilunsad ng Amerika kasama ang Israel. Aminado si Trump at si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na sa pagiging radikal ng Iran, posible na gumamit ito ng nuclear weapon at sila ang unang pupuntiryahin. Bukod dito, sinabi rin ng nasabing opisyal na lalo pang hinigpitan ng Iran ang pagsasara sa Bab el-Mandeb at Strait of Hormuz at pinag-aaralan na ring ilabas o gamitin ang kanilang mga makabago at pinakamalakas na armas na hindi pa nakikita ng publiko. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kanilang bilateral talk sa sideline ng NATO Summit, nagpasalamat si Syrian President Ahmed al-Shara kay United States President Donald Trump sa pagbawi nito sa mga sanctions na ipinataw sa Syria. Kinilala naman ni Trump ang mga pagbabagong nagawa ng bagong pamunuan ng Syria upang maibalik ang kapayapaan at magandang ugnayan nito sa ibang estado. Kasunod nito, inianunsyo ni Trump na aalisin na ng Amerika sa listahan nito ng state sponsors of terrorism ang bansang Syria. I think I will, yeah. I think I will. Why wouldn't I? He's done a great job. Maybe he would have brought that up a little wrong, but you brought. That's a good question. Yeah. Any problems with that? I think we should. Yeah, I will. Matapos ang pulong, kinumpirma ni US Department of State Secretary Marco Rubio na naiparating na ni Trump sa US Congress ang ipinangako nitong delisting ng Syria sa terrorism sponsors list. Base sa kasaysayan, itinuturing ng US na sponsor ng terorismo ang Syria dahil sa kaguluhan at karahasan sa ilalim ng Assad regime simula pa noong December 29, 1979. Walang krisis sa Russia. Ito ang mariin pa ring paninindigan ni Russian President Vladimir Putin sa kabila ng mahabang pila ng mga sasakyan bunsod ng kakulangan ng supply ng langis. Sa ibang lugar, apektado na rin ng kawalan ng langis ang supply ng pagkain. Ito ang balita ni Bradley Robusa. Halos wala nang mabiling pagkain sa grocery store na ito sa Donetsk region sa Russia. Ayon sa mga negosyante, pahirapan ang delivery ng mga produkto dahil sa krisis sa langis sa kanilang bansa. Ang mga sakahan, wala nang patubig dahil walang langis na magpapaandar sa mga water pump. Ang mga truck ng langis, hinaharang na ng mga tao bago pa makarating sa gas station. Habang ang mga pulis, pinakilos na upang magmando ng mga pila sa gasolinahan upang maiwasan ang gulo. То есть его прям мало-мало завозят, и вы можете простоять в очереди и не заправиться. И в итоге мы заправились на какой-то вообще неизвестной заправке за 115 рублей 95-м. И счастливы, что мы хоть как-то смогли заправиться, потому что бензина уже прям оставалось критически. Ang grupong ito nakaisip ng ibang paraan para makatipid. Это просто великолепно. Все прекрасно. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, walang krisis. Ang nangyayari ay maliit na epekto lang ng ginagawang pag-atake ng Ukraine sa layuning paralisahin ang kanilang ekonomiya at maghasik ng galit sa kanilang mga mamamayan. Pagtiyak ng Russian leader, nasa kanila ang isa sa pinakamalakas na energy industry at kabilang sa pinakamataas na oil reserve sa buong mundo. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Ang kailangan lang nilang ayusin aniya ay ang sistema. Sa isang pulong sa kanyang gabinete, ipinag-utos ni Putin ang total ban sa pag-export ng Russian crude hanggang matapos ang buwan ng Hulyo. Inatasan rin ni Putin ang mga kumpanya ng langis na huwag mag-hoard o magtago ng supply.
Ipinag-utos nito sa lahat ng oil players na magbenta ng langis sa ibang kumpanya para makarating sa mga komunidad. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужные продукты независимым. Habang nahaharap ang Russia sa malaking problema, patuloy naman ang panunuyo ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa kanyang pakikiharap sa North Atlantic Treaty Organization o NATO Summit. Nakuha nito ang inaasam na lisensya mula kay United States President Donald Trump para makagawa ng sariling Patriot missiles. Kinumpirma rin ni Trump na mamumuhunan ang US sa isang drone agreement sa Ukraine. Well, we would buy their drones, and we make drones. We make great drones. But they have an ability to make a lot of them. Yeah, I think we're going to make that deal. We're going to give a license to you to make Patriots. Say, make them yourself. Bukod sa mga planta ng langis, pinakahuli ring inatake ng Ukraine ang isang tanker ng langis sa Russia sa Crimea. Gayunman, aminado maging si President Trump na inaasahan niyang madali lang pagbatiin sina Putin at Zelensky dahil halos magkapareho lang naman ang dalawa at ang mga mamamayan nila. Pero hindi niya naisip na mas mahirap palang pagkasunduin ang parehong ayaw magpatalo. It's been tougher in Russia. It's been a lot tougher than it was supposed to be. I mean, in all fairness, this was supposed to be this is a war that would have never happened if I were president. Would have never happened. Sa huli, sinabi ni Trump na susubukan pa rin niyang pag-usapin ang dalawa hanggang sa mapapayag ang mga ito na seryosong makipagkasundo. I would love to meet in Moscow. And I said, I don't think, I have to put myself in his position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow? It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's why. It's dangerous for me. It's hard to go to Moscow. It's a little hard to Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Gumagamit ngayon ang China na malalaking drone upang maabot ang mga lugar na lubhang naaapektuhan ng matinding baha kasunod ng pananalasa doon ng bagyong Bavi. Sa bayan ng Hengsan City sa Guangxi Province, kasing taas na ng poste ng kuryente ang tubig. Ang mga na-trap na residente ay isa-isang itinatali sa drone upang mailipat sa ligtas na lugar. Drones na rin ang ginagamit sa pagde-deliver ng mga ayuda sa mga hindi na mapasok na komunidad. Ayon kay China spokesperson for Foreign Affairs Lin Jian, nagsisilbi ngayong mahalagang gamit ang mga drones sa rescue efforts sa bansa na lubhang naapektuhan ng bagyo. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si May Viandog. Magandang gabi. Niyanig ng magnitude 4.5 na lindol ang Baguio City dakong alas 2:33 ng hapon kanina. Ayon sa PHIVOLCS, natukoy ang sentro ng lindol 9 kilometro sa timog kanluran ng Tuba Benguet at may lalim na 10 kilometro. Ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, ano yung sitwasyon dyan sa Baguio matapos yung lindol? Yes, aga nagbalik na sa normal ang sitwasyon sa ilang bahagi ng lungsod pero ilang minuto matapos ang pagyanig, naglabasan muna ang mga tao mula sa mga gusali bilang pag-iingat. Ayon sa PHIVOLCS, naranasan ang magnitude 4.5 na lindol dakong alas 2:33 ng hapon ngayong Hulyo at 9. Nasa 9 kilometro timog kanluran ng Tuba Benguet ang epicenter nito at may lalim na 10 kilometer. Nakapagtala ito ng intensity 5 sa Baguio City. Sa Baguio City High School, agad nagsilabas ang mga mag-aaral mula sa kanilang mga silid-aralan. Makikita sa video ang mga estudyanteng nagtipon sa labas ng gusali habang isinasagawa ang earthquake safety protocol. Ilang mag-aaral din ang nakaranas ng pagkahilo matapos ang pagyanig. Pinauwi na rin ang mga estudyante habang sinisiguro ang kaligtasan ng mga paaralan.
Kinabahan ko kasi yun, kasi nangyari po ulit yung lindol na biglaan tapos walang nasa break lang naman po. Kaso nagpapahinga lang po kasi tapos biglang yumanig. Kanina po kasi nagsasama tip test kami, tapos biglang may na-feel na lang po kami na nagpa-vibrate or nag-shake. Tapos ayun po, nag-talk cover and hold po kami, and then lumabas na po kami kaagad. Inuna po namin yung may placard holder, tapos tinignan po namin kung may natira dun sa classroom po namin. Tapos yun po, tinulungan po namin yung nag-panic attack. Samantala, sa Baguio General Hospital and Medical Center, inilabas din ng mga kawani ang ilang pasyente bilang pag-iingat. Makikita ang ilang pasyente na naka-wheelchair at may nakakabit pang dextrose habang inililipat sa hospital garden area. Nagtayo rin ang ospital ng makeshift emergency room para magpatuloy ang pagbibigay ng atensyong medikal sa mga pasyente habang minomonitor ang sitwasyon. Nagdulot din ang lindol ng pagbigat ng trapiko sa ilang bahagi ng lungsod dahil sa sabay-sabay na paglabas ng mga tao mula sa mga gusali. Aga patuloy naman ang pinapaalalahanan ng publiko ang manatiling alerto sa posibleng aftershocks at sumunod sa mga abiso ng otoridad. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Inihahanda na ng mga pulis ang isasampang kaso laban sa 16 anyos na estudyante sa Tupi South, Cotabato na nahulihan ng baril. Naharang ang naturang minor de edad na may dalang Philippine Army-issued handgun bago pa man siya pumasok sa paaralan. Naganap ang insidente noong Martes matapos i-report ng isang empleyado ng lokal na pamahalaan na nakita niya ang estudyante na may dalang baril sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Poblasyon. Base sa ginawang pagtatanong ng mga pulis, sinabi ng bata na kinuha niya ang baril ng kanyang kapatid at dinala para sa kanyang proteksyon. Iginiit ng Ateneo de Manila University na hindi nila empleyado si resigned Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Thomas Anthony Tab Baldwin matapos ang ginawang clarificatory hearing ng Department of Labor and Employment ngayong araw. Samantala, target naman ng DOLE na bago matapos ang buwan ng Hulyo ay matapos na nila ang ginagawang investigasyon sa employment ni Tab Baldwin. Narito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, ano yung naging paliwanag ng pamunuan ng Ateneo de Manila University kung bakit nila nasabi na hindi nila empleyado si Tab Baldwin? Gandang gabi, Aga. Consultancy agreement at hindi pagiging empleyado. Ito nila yung naging kasunduan sa pagitan ng Ateneo de Manila University at ni resigned head coach Tab Baldwin. Bigong makadalo ng personal si Ateneo de Manila University President Roberto Yap sa ikalawang clarificatory hearing sa employment ni Tab Baldwin sa Pilipinas. Ngunit present naman bilang kinatawan ng universidad sina Atty. Crisia Santos at Philip Kimbo. Sa naturang pagdinig, inusisa ni Labor Secretary Francis Tolentino ang abogado ng Ateneo kung ano ang laman ng kontrata na nilagdaan sa pagitan ni Tab Baldwin at ng universidad. Dito iginiit ng ADMU na hindi nila empleyado si Baldwin. So this is the Annex B which I have in my possession. We'll have this marked later. So this is not an employment contract? Not an employment contract, Your Honor. O dito kinestyon din ng DOLE ang mga panuntunan na ipinataw ng Ateneo kay Baldwin. Sa naturang kontrata, nakasaad na bawal umanong mag-endorso sa pamamagitan ng picture at pangalan at bawal din umanong lumabas sa telebisyon at maging sa social media si Tab Baldwin. So what is now the role of the MVP group of companies, if you're aware of that?
Your Honor, the MVP Group is one of the sponsors of the Ateneo men's basketball team. And sponsorship would mean providing uniforms, providing practice venues, providing Mainly a source of funds, Your Honor. source of, Funding, Your Honor. and funding can be equated with compensation, honorarium, allowances, even in a consultancy agreement. Is that correct? Possibly, Your Honor. Possibly. Yes. So hindi nyo alam kung magkano ang tinatanggap ni Coach Baldwin. No, Your Honor, the consideration is redacted. Present din sa pagdinig si Attorney Jose Feliciano, ang witness ng kumuha ng Alien Certificate of Residency si Baldwin. Ayon sa abogado, hindi na umano kailangan ni Tab Baldwin ng Alien Employment Permit dahil nga sa naturang ACR, kung kaya't Alien Certificate Residency o ACR lang ang kanilang inayos. When we secured the quota immigrant visa for Coach Tap back in 2015, we did not apply for an alien employment permit because it is our position, Your Honor, that as a permanent resident, as a resident alien, he's exempted from the alien employment permit. Samantala, sinabi naman ng kalihim na bago matapos ang buwan ay tatapusin na nila ang ginagawang investigasyon ukol sa alien employment ni Baldwin. Sa ngayon, nakatingin tayo doon sa kontrata. Pero may nabanggit kanina na funding, ganon. Tingnan namin. Susuriin naman niya kung kailangan pa mag-hearing. Sa ngayon, nakalock kami doon sa pagtanggap ng memorandum nila ng dalawang panig. Ano to? Ito na yung position nila. Parang position paper yon na makapal, may mga litrato, may mga ebidensya. Ito na yung hindi nila nasabi ngayon, ilagay na nila doon. Yung nasabi nila, ilagay din nila doon. Aga nilinaw naman ni Secretary Tolentino na hindi na nga nila kasama sa ipinatawag ngayong araw sa pagdinig sa DOLE si Coach Tab o si resigned Coach Tab Baldwin at naniniwala sa pagdinig pahayag nito dumalo ito noong June 29. Yan muna kating update muna rito sa Quezon City. Balit sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Tiniyak ng House Prosecution Team na mailalabas itong matibay na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng paglilitis sa susunod na linggo. Samantala, walang nakikitang epekto sa proseso ng paglilitis ang proseksyon sa ginawang pagbisita ng Chief of Staff ni Vice President Duterte na si Attorney Zuleika Lopez sa Senado ngayong araw. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So, I think it is reasonable to consider na magiging mas intense ang paparating na trial. Mainit ang naging paghaharap sa pagitan ng prosekusyon at depensa sa unang linggo ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kapwa matataas ang gradong ibinigay ng magkabilang kampo sa kanikanyang naging trial. Ayon sa prosekusyon, asahan ng mas matitibay na ebidensya na nakatakda nilang ipresenta sa susunod pang mga araw ng paglilitis. Stronger evidence of the prosecution? Yes. Isa pa lang na ilatag natin si Kalilong, di ba? And we still have Lotto. We still have Attorney Zuleika. We still have Captain Bello. We still have Director Matibag. And I understand, may reservation pa tayo about possible additional witnesses for threat, no? Iisa pa lang yun. Ang dami pa ng kailangan nating ipresenta. Nakatakdang iharap ng prosekusyon sa susunod na linggo si Attorney Jeremy Lotto, Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI, Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao. Ngunit tumanggi na ang prosekusyon na idatalye kung may kinalaman ba ito sa umunoy hitman ni VP Duterte. Again, they will be testifying about the investigation conducted by the NBI in relation to this. But I hope you understand. I understand the frustration, no, but because of the sub judice rule, we cannot talk about matters which were not yet discussed in the impeachment proceedings. Meron ho kaming matibay na ebidensya na ilalabas, no, sa susunod na linggo. May pasabog ba next week? Meron. Klaseng pasabog po.
5-star. Ipepresenta rin bilang hostile witness ng prosekusyon si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President. Kaya asahan na rin ang pag-igting pa ng diskusyon sa pagitan ng defense at prosecution panels. We're expecting more objections next week. And, well, we want you to know that our prosecutors, even our private prosecutors, are all very capable to handle the direct examination of Attorney Lopez should that take place next week. I believe that it would not depend on the character of the witness, whether it would have been a hostile witness or not. We have top-notch lawyers on the prosecution. We also have top-notch lawyers on the defense, and we can expect the same intensity of objections all throughout. Nagtungo sa Senado ang OVP Chief of Staff araw ng Huwebes, July 9. Pero paniniwala naman ng prosekusyon, wala namang magiging epekto sa proseso ng impeachment trial ang ginawang pagbisita sa Senado ni Attorney Lopez. Naisilbi na kay Attorney Lopez ang sapina para humarap ito sa Senate Impeachment Court sa July 13 at 14. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot sa ilang lugar sa probinsya ng Cebu ang volcanic haze o ashfall matapos ang pagputok ng Bulkang Kanlaon kanina. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Gladys, may abiso na ba kung hanggang kailan mararanasan ng volcanic haze dyan sa Cebu? Ay magiging malinaw na o clear mula sa ashfall ang mga akusado nila sa probinsya. Imanong sa ilang lugar sa probinsya ng Cebu ang base at ashfall mula sa ayon sa Environmental Management EMB Central Visayas, ito ay dahil sa direksyon at kondisyon ng hangin na mula sa Negros patungo sa Cebu. Ayon sa ahensya, hindi pa matukoy kung hanggang kailan mararanasan sa Cebu ang pag-ulan ng abo, kaya magpapatuloy ang kanilang pagmomonitor sa kondisyon at galaw ng hangin at kalidad ng hangin sa Cebu dahil sa insidente. Ayon sa ulat ng Cebu Provincial Government, kabilang sa mga lugar na nakaranas ng ashfall ang Toledo City, Aloginsan, Pinamungahan at ilan pang bahagi ng lalawigan. Dahil dito, nagsuspende ng klase ang ilang lokal na pamahalaan bilang pag-iingat sa kalusugan ng mga estudyante at upang maiwasan ang paglanghap ng volcanic ash. Kabilang sa mga nagpatupad ng class suspension ang Toledo City, Talisay City, Cebu City, Mandawi City at Lapu-Lapu City. Paalala naman sa publiko na magsuot ng face mask at manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana upang hindi makapasok ang abo at takpan ang mga pinagkukunan ng tubig at mga pagkain upang maiwasan ang kontaminasyon. Samantala, nakataas na sa heightened alert ang district at provincial hospitals sa Cebu bilang paghahanda sakaling magkaroon ng anumang health o emergency concerns. Monica, bukod dito ay nagpadala na ng assessment teams ang probinsya at namahagi na rin ang mga face mask sa higit na mga apektadong LGUs. Yan muna ang ating update mula rito sa Cebu. Balik sa iyo dyan, Monica. Maraming salamat, Gladys Tuwabi. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 19, na nagsasabi, "Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.